Diyan namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. O sa Facebook, kung sa Facebook mo ito pinapanood, no? Kunin lang natin yung ating marker. Okay? Kasi ngayon, mag-whiteboard discussion ulit tayo. Kasi may bagyo ngayon, si Christine. At ang naisip ko na topic, ang iniisip ng marami ngayon, kawawa yung mga kababayan natin sa Bicol, Kasi ang design ng bahay natin dapat kaya niyang i-withstand yung sobrang lakas na hangin tsaka yung ulan. So ang number one na inaatake ng mga forces na yan na part ng bahay natin, bubong. So ngayon, gusto kong talakayin natin. Ano ba ang the best na structure o design ng bubong para makayanan yung malalakas na mga bagyo o mga super typhoon na yan. Meron tayong mga bagay na dapat natin i-consider kapag gagawin nating typhoon resilient. Hindi naman typhoon resistant talaga, no? Kapag talagang sobrang lakas ng bagyo, hindi natin maiiwasan magkakaroon ng damage yan sa roofing natin. Pero hindi sana sa structure. Pag sinabing structure, yung pinaka-framing niya. Pwedeng magka-damage yan, luluwag yung mga deck screw. So pag lumuwag yung deck screw kasi umaalog yung yero, kung yero yung gamit mo. So baka lumuwag yung deck screw, the following na ulan, magkakaroon na ng tulo. Sana ganun lang. Pero hindi naman yun talagang bubuhatin yung buong bubong mo. No? Okay, so balik tayo doon. Ano yung mga dapat na objective natin? O ano yung, hindi objective, ano yung mga factors na tinitignan ng isang designer? Architects, pagkatapos ipapasa ni architect yan kay engineer. So number one, ang kalaban natin, nilagay natin dito, yung mga kalaban natin kapag bagyo. Number one, wind, di ba? Wind. So para maiwasan mo na yung bahay mo ay mawalan ng ulo, mawalan ng bubong kapag bagyo, dapat kaya niyang labanan yung wind. So, ang isang designer, iniisip niya yung form ng kanyang gagawing bahay, yung bubong dapat niya ay maging aerodynamic. Aerodynamic. Yan. So, ibig sabihin, pag sinabing aerodynamic, hindi sasaluhin ng structure yung force ng hangin. No? Itatapon niya. Mamaya di-discuss natin yun. No? So, yan yung una. No? Number two, rain. Yung water. Yan ang isang, dalawa lang naman yan, nakalaban natin kapag may bagyo. Wind, tsaka yung water. So, para maiwasan yan, ang isang designer, iisipin niya na ang kanyang structure at material na gagamitin sa roof dapat ay water type, number one. Kung sinabing water type, hindi papasukin ng tubig. Number two, water, ito, resistant. Water resistant. Hindi sisip-sip ng tubig. Kapag ka watertight, ito yung yung mga gagamitin na covering sa bubong. Ano yung mga material na yun? Yero, shingles. Ngayon, nauuso yung stone-coated na metal roof. So, dapat watertight yun. Kapag water resistant naman, ito yung mga material na porous siya o sumisip-sip talaga ng tubig kagaya ng concrete, yung clay. So, kapag ganun ang gugustuhin niyang material, dapat maging water resistant yun by the use of waterproofing. Okay, so yan. Ano lang muna yan. Yan yung dalawang iniisip ng isang designer.
Ngayon, punta na tayo sa una. Yung una, aerodynamic. Kasi nga, wind yung kalaban natin. Paano ba ginagawang aerodynamic? Ano yung mga form na aerodynamic? Meron tayong may iniisip yung iba na kapag ang forma ng bubong mo ay ganito, tawag natin dyan uh, shed roof. Kung ganyan ang bubong mo, automatic daw yan, tatangayin yan. Tatangayin yan tatangayin ng hangin yan. Yan ang sabi ng mga nakakakita lang. Pero kung talagang expert ka, kahit ganyan pa yung bubong mo, pero in-engineer naman siya, talagang inaral yung mga connections, yung kung bolted siya, tama yung mga number ng bolts, kung welded siya, full weld siya. Hindi naman automatic na na tatangayin na ng hangin yan kasi marami akong ganitong mga design. Pinapatiyak natin yan sa engineers. Tapos pagdating nyo sa actual na construction, sa mga yung craftsmanship magdadala diyan. Pero basically, yung kung ganito yung form, talagang magiging prone siya sa pag-collapse kapag kayong hangin dito nang gagaling, lalo na malakas na malakas. So ang mangyayari, pwede siyang talagang makalas. Kaya yung ganitong form ng yung shed roof, dapat dapat matindi yung pagkakagawa. Ngayon, kung ganyan ang design, marami kasing gusto ganyan ang design. Bakit? Kasi kung nandito yung southwest, ang ganda kasi ng design na yan para sa solar power, harvesting. Ganda kasi yan. Wala siyang shadow. Talagang ma-harvest niya yung 100% na sunlight. Kaya ako, okay sa akin yan. Ang ginagawa ng iba, para maging safe yung kanilang design, maging aerodynamic, lalagyan nila nito ng parapet. Yan. Parapet. Parapet. Ano ba yung parapet? Yung parapet, isa itong low wall. Wall siya. Wall. Wall din to. Wall. Ang purpose niya, bukod sa yung iba, ginagawa nila aesthetic yan kasi hindi kita yung yero. Pero ang mas magandang purpose niya kasi, hindi napupunta dito yung hangin. Kundi pagka bangga ng hangin, wasak na siya. Kung dito naman galing yung hangin, madidisperse na kagad nitong parapet wall. In effect, hindi nakakarating yung hangin doon sa kilikili. Dito sa critical point na to, Yan yung mga critical point eh. So kung ito yung structure ng bubong mo, ito yung wall, ang critical point nito kapag malakas ang hangin, ito, tsaka yung mga joinery dyan. Yung mga joinery na nangyayari dyan kasi talagang pag mahina yon, talagang yun nga, bubuhatin siya ng hangin. So kapag may parapet, ang mangyayari, basag na yung hangin dyan. Kung dito naman yung hangin, basag na siya. Hindi na siya pupunta doon sa bubong. So yan yung una na paraan para maging aerodynamic. So ibig sabihin ng aerodynamic, itatapon ng structure yung hangin para hindi siya talaga tumanggap ng lahat ng force. Kumbaga, pag tama sa kanya, ibabato niya pabalik. Yun. O kaya naman, pag tumama sa kanya, kakalat. Isa pang ginawa naming diskarte dyan. Siguro napanood niyo na yung bahay na may garden sa gitna. Yung mid-century modern na ginagawa naming bahay. Yun, puro Puro shed roofing yun. Ginawa namin doon. Pero aerodynamic siya. Bakit? Bakit natin nasabing aerodynamic siya? Kasi ang ginawa ko doon, pinaghiwa-hiwalay ko yung roof. Ginawa kong segmented yung roof design. Ganyan siya. Tapos, merong nangyayari dito. Yan. Ganyan yung design ng roof nun eh.
So, ang dahilan, no, bakit ganyan ko ginawa? Para distributed, no, yung force ng hangin. No? Kumbaga, kung tumama talaga dyan yung hangin sa isang direksyon, isang direksyon lang din yung sasalo ng malakas na hangin. Halimbawa, kung dito galing yung hangin, yung malakas na hangin, hindi niya itatapon to. Bakit? Kasi dito, pag tumama siya dito, bawas na. Kasi yung iba nag-bounce na. Yung dito na lang, yung hangin na nandito, yun na lang yung ano, magbibigay ng pressure dito sa part na to. Pero bago siya dumaan dyan, dadaan din siya dito sa part na to. Ito nakaganon, no? Ito nakaganon, ito naka-slope niya. Palikod, ito naman. So, ginawa ko siyang aerodynamic. Nasa designer yan. No? Tsaka syempre, doon sa proper na design ng engineering. So, yung pagiging aerodynamic ng roofing natin ay idea ng dalawang professional. Yung architect na nag-isip ng form, sa kanya pa lang iniisip niya na kung paano magiging matibay yung structure niya. Tapos yung technicalities nun, pinapakompute sa structural engineer. Ngayon, ano pa? Pag sinabing form, ano ba yung mga form ng roofing na in itself aerodynamic na? Yung pinakasikat na form ng bubong, ganyan. Gable. Gable. Bakit aerodynamic yan? Kasi kung dito po galing ang hangin, o kaya dito man galing ang hangin, kahit saan man, i-disperse niya na. Diba? Pero ang critical dyan, pag dito galing yung hangin sa harap. Kasi ito yung eaves niya. Pag dito galing yung hangin sa harap, pwede niyang buhatin to. No? Kaya ang ginagawa ng mga engineers, pinapatibay nila to. Diba? Pinapatibay nila yan sa paggamit ng mga trusses, rafters, o structural members. No? So yung connections na nangyayari dito sa framing niya, pinapatibay nila. Pero sa totoo lang, yung design na to, depende sa orientation ng bahay mo, masasabi natin na aerodynamic na siya. Ito pa isa, no? Ito, mas aerodynamic. Combination to ng gable. Gable. Yan. Gable, tsaka shed. Yan. So, may gable dyan, tapos meron pa rito. Yan. Ganyan. Mga lumang bahay natin, ganyan di ba? Meron ka rito na pag sinection mo yan, nakaganon yan. Sabihin, pagka hinati mo, ang ganyan ang itsura niyan. Ito, meron kang ganito, tapos meron kang cable. Parang tinatawag natin sa Tagalog yan, may medya agwa. Hindi siya buong agwada. Medya lang, kalahati lang. So, meron ding tinatawag tayo na 4 aguas. Yan, 4 aguas. Ganito naman itsura niyan. Ganyan, tapos ganyan. So, sa ibabaw, pag tignan mo yan sa plan, ganun siya. So, lahat ng side niya, ibabato niya yung hangin. Kasi, hindi lang siya gable. Yung gable kasi, dalawa lang yung part niya na ibabato niya yung hangin palayo. Ito, kahit man sa harap, kahit sa likod, sa dalawang gilid, pag umampas yung hangin dyan, babato siya. Hindi siya talaga sasaluhin ng structure. So, yan yung tinatawag nating 4 aguas. Okay, ngayon, ano ang pinaka matibay, pinaka aerodynamic na form ng structure, lalo na ng bubong? Dome. Yan, yung dome. Siyempre, yan ang pinaka aerodynamic sa lahat. Kaya nga yung mga lumang simbahan, di ba ganyan yung form nila? Yung pinakabubong nila. Kasi kahit saan pumunta yung hangin dyan,
talagang ibabato ng structure. No? Pwedeng pagkatama niya yan, pupunta siya sa gano'n, no? Gagapang siya. No? Talagang hindi siya talaga sasaluhin ng structure. No? Kundi ang gagawin ng structure, pag tama, ibabato niya sa lahat ng direksyon. Kahit na saang direksyon galing yung hangin, ibabato ng form na to. Yan ang pinakamatibay na pinaka-aerodynamic na form ng bubong ng isang structure. Yan. Pero medyo mahirap gawin yan, no? Sino ngayon ang magpapagawa ng bahay na ang structure ng bubong ay dome? Depende, no? Sa design language at aesthetic ng owner tsaka ng architect kung ganyan ang gusto. Pero hindi masyadong mabenta yan. Pero yan yung pinakamatibay. Dome. Yung pyramid, mas matibay pa rin yung dome para sa akin. Mas ano siya, yung kanyang medyo parabolic na itsura ay talagang ano siya, no, talagang aerodynamic dahil lalaro talaga palabas. Hindi lalaro yung hangin papasok palabas ng structure. Ngayon, punta naman tayo sa water. Ito yung pangalawang, ano yun, no? So, kapag ka yung gagamitin mo alinmang form, tapos gagamitin mo yero, dapat ay kino-consider mabuti ang water tightness ng structure. So, kapag ka yero, ito, basic naman to no? Basic naman to. Alam to ng lahat. Pero maganda, alam mo rin kung ikaw yung nagpapagawa. Kapag yero, importante yung pagpatong ng isang yero doon sa isang yero. Lalo na kung ang gagamitin mong yero, hindi naman siya yung long span. O yung susukatin na yung kabuuan ng paglalagyan, tapos puputulin siya sa factory base doon sa size na yon, base doon sa length na yon. Yun yung tatawag na long span roofing. Pero kung hindi, bibili ka sa hardware ng mga 8 lang yung haba, 12 lang yung haba. May dugtungan yun, normally. So, syempre, ang alam naman natin talaga, dapat inuuna yung dulo, di ba? Ito yung dulo. Kung ito yung dulong length, let's say, ito yung 8 na bili mo sa hardware, 8 feet. Tapos bumili ka uli ng isang 8 feet kasi mahaba tong span na to. Ang patong niyan, siyempre, sa ibabaw. No? Hindi mo ilalagay sa ilalim. Basic na yun. No? Alam na natin yun. No? So, para matiyak natin yung pagiging watertight ng structure, dapat yung mga dugtungan secured. Secured siya na hindi papasokin ng tubig. Ano pa? Yung ating mga tech screw, diba? May goma yun Kung ito yung yero, ito yung parlina, ito yung tech screw. Yan. Meron siyang goma. Yan. So, ang maintenance niyan, yung goma na yan, syempre kapag malalakas yung bagyo, umaalog talaga yung yero natin. Dahil may force Yung vibration na yun, nagpapangyari doon sa ating yero na tumalbog-talbog, no? Mag-vibrate. So, naglulusen ito. Itong goma na to. Naglulusen yan. So, makakatulong kung every after ng isang bagyo, i-check. Tapos kung makita mo na medyo may alog-alog na yan, lagyan mo na ng sealant. Diba? Basic lang din yun. So, yan yung mga technique para maging watertight ang ating mga roofing. Ito, yung pinaka matibay na design sa structure in terms of material, concrete, di ba? So, kapag ka ang roofing mo ay roof deck na concrete, yan. So, ito yung parapet na in-explain natin kanina, no? Let's say, yan yung, ito yung iyong bubong. Ito yung portion ng interior ng bahay mo. Ito yung roof. Parapet. 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 Kung magdi-decide ka na concrete ang gagawin mong roofing, which is talagang matibay naman, ang problema mo dyan yung waterproofing.
Kasi concrete talagang sumisipsip ng tubig yan. So, ang dapat mong gawin, tiyakin mo na yung bubong, yung surface ng bubong tsaka surface ng parapet ay watertight. So, gagamit ka ng waterproofing. Waterproofing. Yan. So, meron akong video about waterproofing. Iba-ibang klase. No? Check nyo yung video ko na yun tungkol sa iba't ibang techniques ng waterproofing. Pero kapag ka roof deck, ang nire-recommend ko talaga na waterproofing dito, yung membrane type na. May kamahalan yun kasi may labor na gagamit ng blowtorch, gagamit ng mga coating pa na bitumen and everything. So, may kamahalan yon. Pero ang kagandahan kasi nun, yung cocoveran niya talaga. Yung iyong roof. Hindi lang yung roof mo, pati yung parapet mo. Cocoveran niya. Para hindi sumipsip. Kasi ang totoo, itong concrete, talagang porous yan. Butas-butas yan eh. Meron yung microscopic holes. Talagang papasukin ng tubig. Kaya kung magpapa-roof deck ka, may premium kang ilalagay sa waterproofing. Hindi mo pwedeng Sahara lang. Sabi na, lagyan mo lang ng Sahara yung halo. Hindi, no? Hindi naman nilalagay yung Sahara sa halo para sa structure eh. Pang topping lang yun. Ano to, ginagamit ko lang yung Sahara sa mga walls. Pero dito, hindi. So, gagamit ka ng waterproofing na talagang matibay. I recommend yung waterproofing na membrane type. Membrane type. O yung tawag ng iba dyan eh, blanket type. No? Kasi, ano yan eh, may bitumen, no? Aspalto, yan yung material niyan eh. Na yung mga material na oil-based, crudo. Alam naman natin yung petrol, tsaka yung tubig hindi naghahalo. No? So, yun yung material na ginagamit dyan. Okay. So, yan no, para matiyak natin na yung ating mga bubong ay maging typhoon resilient, typhoon resistant. Number one, dapat aerodynamic ang design. Number two, watertight, waterproof. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo at natuto no, dito sa discuss natin. At next time uli, kita-kita tayo. Ingat po tayo, no? Lalo na sa panahon na kagaya nito na may bagyo. Ako po si Architect Ed. Bye!